bibilang ng pera. Kasi medyo malaki yung amount na binibilang ko. So, kailangan ko maging maingat para tama yung bilang ko at hindi matukulan yun. Sabi nga ni Sir J.R. noon, kung hindi mo kaya at di ka willing mag-sacrifice, wag na lang. Dapat decidido tayo at dedicated tayo na gawin ano man yung haharapin natin sa pagkuha ng accountancy kasi hindi siya madaling course. Pinaka nagustuhan ko sa company talaga yung love nila para sa learning, sa education. Kasi kahit nag-immersion kami doon, kahit na we are doing practical activities, hindi nila nakakalimutan na turuan kami na para bang isa pa rin kami estudyante. Pero kasi ang setup doon parang nagtatrabaho kami. So, gusto ko doon yung pagkuha nila sa knowledge kasi nagkakaroon kami ng discussion about sa accounting lessons, exam, kagaya ng school setup. Siyempre, pati na rin yung environment kasi mababait yung tao, madalang yung approach. Tutulungan ka rin na mag-grow at hindi sila mahirap lapitan. Huwag ka panghihinaan ng loob sa pangarap. And kung ma-disappoint ka, edi nice try. Kay Ma'am Jaisel sa nag-endorse sa amin, sa gumawa ng paraan para makapasok kami sa company, thank you po. As well as din sa company kay Ma'am Erlinda Descente Fontanilla, thank you kasi pinapasok niyo kami sa tahanan niyo, tahanan kung saan napaka-healthy ng environment. Yung mga tipo ng environment na gusto kong mapagtrabahuhan in the future kasi yung mga tao, tutulungan ka nilang mag-grow. Thank you kay Sir Kevin walang sa sumagot sa mga tanong ko. Kay Ate Angelica, thank you po. Kay Ate Daniela, kay Ate Hasni, thank you rin po sa pag-unawa yung lalo na po sa mga naranasan naming hamon at activities sa loob ng kumpanya. At nagpapasalamat din po ako kay Ate Maika. Thank you po sa pagtuturo niyo sa amin and say na dahil sa inyo mas deep yung understanding namin sa field of accounting. Overall, masaya akong nakasama kayo and I hope in the future magkita-kita pa tayo not as a student teacher set up but as a professional.